GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Magandang hapon po. Patuloy na kumikilos papalapit ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na PEPA. Alamin na natin ang update sa ika-4 na bagyong inaasahang papasok sa bansa ngayong taon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Pia, Jiggy. Nasa boundary na nga ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na PEPA. At sa pagpasok nito mamayang gabi, tatawagan na ito sa kanyang local name na Domeng. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 1,020 kilometers dyan sa may silangan ng General Santos City at taglay nito ngayon ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at bugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa forecast track ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC, posibleng maglandfall itong bagyo madaling araw ng Miyerkules at pagtawid dito sa may Caraga region ay muling maglalandfall ito dito sa may probinsya ng Bohol, tatawid ng Cebu at Biyernes ng madaling araw, posibleng nasa may probinsya yan ng Negros o island ng Negros. Hindi mararamdaman ng bagyong PEPA dito sa Metro Manila at nananatiling mababa ang tsansa ng ulan at posibleng umabot bukas sa 35 degrees Celsius ang init factor o yung damang init. Base naman sa rainfall forecast ng The Weather Company, makakaranas ng pagulan ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, mga mahihinang pagulan yan. Samantalang dito sa Eastern Visayas ay meron ding mahihinang pagulan, pero mas magiging maulan dito sa Mindanao, lalong-lalo sa may Eastern section, na kung saan posibleng bukas ng gabi ay maramdaman na yung ulang dala-dala nitong papalapit na bagyong si natatawagin nga nating Domeng. Paliwanag ng Pag-asa, tail end ng isang cold front ang magpapaulan o nagpapaulan dito sa may extreme northern Luzon. Ito ay kalagitnaan ng tag-init pero meron na namang bagyong papasok ng bansa. Normal po ba talaga na ganitong panahon ay may mga pumapasok ng bagyo? Pia, taong 2011 ang huling may pumasok na bagyo sa PAR buwan niya ng Abril. At taong 2008 naman ang huling nagkaroon tayo ng bagyong naglandfall sa buwan ng Abril at yan ay yung bagyong Ambo. Kaya bagamat madalang Pia, ang sagot ay hindi abnormal o hindi naman abnormal ang pagkakaroon ng bagyo sa bansa tuwing Abril kahit na tayo ay nasa gitna ng tag-init. Pero Mang Tani, mukha bang magkakaroon ng tsansa na lumakas pa ang bagyong ito bago maglandfall? At posible ba na magkaroon ng isa pang bagyo habang panahon ng tag-init? Pia, dun sa unang tanong natin, base dito sa wind map, ay magandang balita ito kasi hindi ito inaasahan na magiging isang super typhoon. Kahit na ngayon na isang storm pa lamang siya at kapapasok pa lang ng Philippine Area of Responsibility, base dito sa ating tinitingnan ay maaaring hindi ito umabot no sa kategorya na parang Yolanda o kaya ay yung bagyong si Pablo na tumama dito sa Mindanao. Pero dapat maging IM ready pa rin yung ating mga kapuso dito sa Eastern Mindanao dahil sila yung unang-unang makakaranas nung hangin yan hanggang yung mga pag-ulan dito sa buong Visayas at sa nalabing bahagi ng Mindanao. At doon sa pangalawang tanong, posible pa, Pia, na pagkatapos nitong bagyong si Domeng ay pwede pang magkaroon ng pangalawang bagyo ngayong buwan ng Abril. At para sa iba pang weather update, bisitahin ang www.imready.ph o hanapin ang I Am Ready PH sa Facebook, Twitter at Instagram. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I Am Ready. Serbisyong totoo ng GMA News.